May halaga ba o walang kwenta ang party list? Ano ang nagagawa nito sa ating bansa? Dapat bang buwagin ang party list system? It's time, Solid Archers! Welcome to Archlet, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Eleksyon na naman at kaliwat kanan na ang panunuyo sa taong bayan ng mga kumakandidato pagkasenador at sa mga lokal na government post. At kasabay sa mga umiingay ngayong eleksyon ay ang mga party list groups. Kailan nga ba nagsimulang magkaroon ng party list? At ano ang naging papel ng mga ito sa pagpapaunlad ng ating bansa? Ang party list system sa Kongreso ng Pilipinas ay nilikha upang bigyan ng boses ang mga sektor na madalas hindi napapansin sa tradisyonal na politika. Ito ay nakasaad sa 1987 Constitution at isinabata sa pamamagitan ng Republic Act No. 7941 noong 1995. Layunin nitong bigyan ng pagkakataon ang mga marginalized at underrepresented groups tulad ng magsasaka, manggagawa, kababaihan, senior citizens, IPs at PWDs. Dahil madalas na pinaghaharian ng mayayaman at political dynasties ang politika sa pamamagitan ng party list system, naglalayong mabigyan ng boses ang mga ordinaryong mamamayan. Mas maraming grupo ang maaaring maglahad ng kanilang mga advokasya sa batasan. Paano nga ba gumagana ang party list system? 20% ng kabuuang bilang ng mga kongresista ay nakalaan sa party list representatives. Ang isang grupo ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang boto para makakuha ng isang pwesto sa Kongreso. Hanggang 3 seats lamang ang maaaring makuha ng isang party list group. Ang mga nanalong party list representatives ay may parehong kapangyarihan tulad ng mga regular na district representatives. Sa kasalukuyan, sa ika-19 na Kongreso ng Pilipinas, mayroong 63 party list representatives sa mababang kapulungan. Ang mga kinatawang ito ay nagre-representa sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at iba pa. Ang kanilang pangunahing layunin ay bigyang boses ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon sa tradisyonal na sistema ng politika. Ngayong 2025 elections, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga party list groups na naghahain ng kanilang kandidatura. Nakatanggap ang Commission on Elections o COMELEC ng aplikasyon mula sa 73 party list groups. Tunay nga bang nakakatulong ang party list? Ang mga sektor tulad ng magsasaka, manggagawa, kababaihan, PWDs, senior citizens at IPs at iba pang marginalized sectors ay nagkakaroon ng boses sa Kongreso. May mga party list na tunay na nagtutulak ng mga batas para sa kanilang sektor tulad ng mga agrarian reform laws, labor rights at social welfare programs. Ngunit may ilang party list groups naman na iniuugnay na may koneksyon sa mga leftists o communist groups tulad ng NPA. Karaniwan itong nagiging issue sa politika, lalo na kapag may red tagging o pag-uugnay ng ilang grupo sa rebelding kilusan. Nagagamit di umano ang kapangyarihang ito sa pamahalaan upang patuloy na mabigyan ng pondo ang kilusan. May iba rin na inaabuso umano ang party list ng mga tradisyonal na politiko at negosyante. Ginagamit ito ng iba bilang shortcut sa kapangyarihan at nawawala ang tunay na layunin ng sistema. Maraming party list na hindi talaga kinakatawan ang marginalized groups. Halimbawa, may mga party list na pag-aari ng mga mayayamang pamilya at tradisyonal na politiko. Mayroon ding party list na konektado sa malalaking negosyo na ginagamit lang ang sistema para sa kanilang sariling interes. May mga party list na walang malinaw na ginagawa para sa sektor na sinasabi nilang nire-represent nila. Halimbawa, may party list na may pangalan tungkol sa kabataan pero hindi naman nagtutulak ng batas para sa edukasyon o youth empowerment. Minsan, maraming party list na may parehong advokasya. Halimbawa, may 4 na party list para sa transport sector pero hindi nagkakaisa sa mga panukala. Dahil dito, nagiging hati-hati ang boto at mahirap ipaglaban ang isang konkretong polisiya. May ilang party list na nasangkot sa pork barrel scam at anomalya. Ang ilan ay ginagamit lang ang pondo ng gobyerno para sa sariling interes sa halip na ipantulong sa kanilang sektor.
Sa Kongreso ng Pilipinas, ang mga party list representatives at mga district representatives ay parehong tumatanggap ng pondo mula sa gobyerno upang maisagawa ang kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, may pagkakaiba sa uri at halaga ng pondong kanilang natatanggap. Sa pondo ng district representatives, tradisyonal na tinatanggap ng mga district representatives ang pondong ito na kilala rin bilang pork barrel upang ponduhan ang mga proyekto sa kanilang nasasakupang distrito. Noong 2013, idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang PDAF, kaya't ito ay tinanggal matapos ang pag-alis ng PDAF. Ang mga pondo para sa mga lokal na proyekto ay direktang inilaan sa pamamagitan ng mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng LIP. Ang mga district representatives ay maaaring magmungkahi ng mga proyekto para sa kanilang distrito, ngunit ang pag-aproba at implementasyon ay nasa ilalim ng mga ahensyang ito. Ang mga pondo naman ng party list representatives, wala silang tiyak na nasasakupang lugar dahil ang mga party list representatives ay kumakatawan sa mga sektor sa halip ng mga partikular na geographical na lugar. Wala silang direktang alokasyon para sa mga lokal na proyekto tulad ng sa district representatives. Sa halip, ang kanilang pondo ay nakatuon sa mga programang pambansa o sector-specific na proyekto na naaayon sa advokasya ng kanilang party list. Maaari silang magmungkahi ng mga proyekto o programa sa pambansang antas na susuporta sa sektor na kanilang kinakatawan. Ngunit, parehong tumatanggap ng pantay na sweldo ang mga party list at district representatives bilang mga miyembro ng Kongreso. Ang bawat kinatawan ay binibigyan ng pondo para sa operasyon ng kanilang opisina at sweldo ng kanilang mga staff na karaniwang pareho para sa lahat ng miyembro ng Kongreso, maging party list man o district representative. Sa tingin mo, Solid Archers, may halaga ba o walang kwenta ang party list? O dapat bang tanggalin ang party list system? Gaya ng sabi natin kanina, may mga bagay din na maganda sa party list dahil nagiging boses ito ng mga marginalized sectors. At dahil sa iba't ibang advokasya ng mga party list, mas nagiging malawak ang talakayan sa mga batas na ipinapanukala. Sa kabilang banda, nararapat itong baguhin o tanggalin dahil sa mga kadahilan ng nahahawakan ng political dynasties at malalaking negosyo. Nagiging backdoor entry ito ng mga tradisyonal na politiko sa Kongreso nang hindi kailangang dumaan sa regular na halalan para sa distrito. Nagagamit ito di umano ng mga makakaliwang grupo at ng mga NPA. Sa higit na 60 party list representatives sa Kamara, hindi lahat aktibong nagtatrabaho para sa kanilang ipinaglalaban. Ang ilan ay halos hindi naririnig o hindi gumagawa ng batas na makabuluhan. May mga ulat na ang pondo para sa ilang party list ay hindi napupunta sa totoong benepisyaryo, kundi sa bulsa ng ilang opisyal. Kung magiging totoo sa layunin ng sistema, maaaring ito ay manatili at mas pagtibayin ang pagpili ng mga tunay na kinatawan ng marginalized sectors. Kung patuloy itong magagamit ng mga political dynasty at traditional politicians, mas mainam na ito ay baguhin o palitan ng mas epektibong sistema. Maaaring ireforma ito sa pamamagitan ng mas mahigpit na screening ng COMELEC, pagbabawas ng bilang ng party list seats at pagtiyak na tunay na kumakatawan sa marginalized sectors ang mga kandidato. Kaya ngayong eleksyon, dapat mas maging maingat tayo mga botante sa pagpili ng party list. Kailangang suriin kung ang isang grupo ay tunay na kumakatawan sa kanilang ipinaglalaban at hindi lang isang political tool ng malalakas na pamilya o negosyo. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot.